straighter as it dries. So hair stays beautifully straight and incredibly aligned. New Sunsilk Expert Perfect Straight by Yuko Yamashita. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Okay, mga kaigan, bago tayo kanina pasamantalang naputol, kita-kita natin paano nalalaglag itong ating, ating mga kababayan habang sinisikap na makapagpahid ng kanilang panyo o anumang tela, t-shirt, dyan po sa Cruz, Dampo Nazareno at talaga inaakyat pa itong andas. Kasalukuyan na po kasi nagsimula yung prosesyon, pabalik po ng Quiapo Church, itong imahe ng poong Nazareno. At tataka lang tayo kung may paano na ililigtas yung ating mga kababayan na lalaglag mismo, no? At nakita natin parang domino na nalaglag isa, sunod-sunod na po itong nakakapit sa kanila. At hindi ito natigil sa pag-akyat po dito sa andas ng poong Nazareno. At samantalang akala naman po yung ilang ating mga Philippine National Red Cross, no? Na medyo maayuda yata din doon. Mas marami tayong inaasahang masusugatan dito dahil wala hong tayo nakikitang disiplina sa pag-akyat po dito sa Poong Nazareno. At tawagin na po natin si Sherry Ann Torres, kaugnay nung nakikita pa natin dyan sa Quirino Grandstand. Sherry Ann! Nagkakatulong nga yung mga naduboto na mga na nagkaroon. Hirap na umusad bigan yung andas. Marami yung nagpipilit na umakyat at talaga naman ako mahawak pa sa imahe ng buon. Kanila ingat, eksakto alas 8 na ang pinagpunso dito sa Grandstand. Pero bago nakaalis o nakahakbang itong andas ng ating buon. Kaya meron na agad isang lalaki na at nakaya hintay naman ang mga bebe. Kakalmaman dito mga isang lalo pa rin ang pagkikisap dito mga nananahan sa makausap at kung saan na ay inaasahan dumadaan na sa isa ng hapon ay makarating na ng kaso itong inahin ng buon. So, ngayon idarating ang mga babayan sa mga tayo. Pero, ganun pa rin yung marami pa rin karamihan mga lalaki na makarating dito sa mayaan dagat. Okay, Sherry Ann, salamat ha. Medyo may problema tayo sa audio mo. Malapit yata sa... Ayan, alamin po natin, salamat Sherry Ann, alamin natin yung tamang lunas sa, ay duda ko, sugat tsaka pila itong abutin natin. O, Susie. Tama ka dyan, Igan, yung mga medyo kinikilabutan at namamangha dun sa mga napapanood nila. Ayan, syempre po tuwing pista ng Nazareno, hindi maiwasan na matinding siksikan at gitgitan sa prosesyon. Kaya naman taon-taon nandyan ang kaso ng pagkahimatay. Tulad nila-report natin kanina doon sa Grandstand, gayon din po yung dehydration, pagkahilo, pati heat stroke. Paano ba maiwasan at malulunasan ang mga problemang ito? Tutulong sa atin ngayon yan ni Jonathan Somson, National Field Representative for Safety Services ng Philippine Red Cross. Good morning, Jonathan. Good morning, Susie. Yan, Jonathan. Ano ba pwedeng gawing paghahanda ng mga tao? Yung mga hindi pa nandoon na, iba, wala, no choice, nandyan na eh. Ano yung dapat nilang gawin para maiwasan nila yung pagkaranas ng pagkahilo, dehydration? Lagi namin pinapayo, no? Dapat laging handa, lalo na sa ganitong mga aktibidades, no? So, kailangan sana, no, nakapagpahinga sila kagabi, no? Right. Maayos, nakatulog na maayos, sana walang nakainom. Ayun ang problema. No, yung mga, Naka-dehydrate kasi yun pag nakainom ka, di ba? Yes, nakaka-dehydrate, lalo na pag sobrang nainom nila. Oo. No? So, kailangan well-prepared sila sa gagawin nilang activity para dyan sa prosesyon na yan. So, kailangan nakakain rin ng maayos, at laging hydrate ng hydrate. So, dapat magbaon ng tubig? Parang wala yata makikitang taong may baon ng tubig dyan. So, baon ng tubig, what else can they bring with them? Yeah. Ideally, dapat magbaon ng tubig, no? Para at least ma-hydrate sila ng maigi. Lalo pa ngayon, no? Buti na lang, medyo matalimlim pa, hindi pa masyado mainit. Tama. So, hindi pa yan mauuhaw, no? Yes. Pero later on, habang patirik yung araw, na yung araw, tumatagal yung panahon, mauuhaw rin yan. So, kailangan nilang mag-replenish ng fluids, no?
Also, ina-advise rin namin sila magdala ng kahit konting candy or biscuit man lang, no? Kasi iniiwasan natin na magkaroon sila ng hypoglycemia. Alright. No? Ano ibig sabihin nun? Bumaba yung blood sugar level nila, no? Dahil matagal silang hindi makakain, lalo na kung dun sa prosesyon, nasa gitna ka. Ay, nako. Saan ka bibili ng pagkain nun? Baka mga iba pa nga po dyan, since this morning, no? Yung kaninang umaga, naglalakad na po sila going to Quirino Grandstand. So, maaaring hindi pa po sila nakakain. Yung mga hindi pa nakakapasok doon sa may bandang gitna o nasa gilid pa kayo, bumili na kayo doon sa mga sari-sari store, ibulsa nyo na. Alright, papakita ba natin kung ano yung mga pwedeng gawin natin na first aid? Yan, meron tayo unang demo. Yes. Kadalasan, no, very common yung nahihilo, no? So, makikita natin, pag yung isang tao medyo nahihilo na, kailangan medyo ilayo na natin siya doon sa masisikip na lugar, no? At lagay natin siya sa maayos na komportabling position. Maaaring nakaupo, or at least nakasandal, no? Madali siyang huminga, no? Pwede natin siyang paypayan, no? Para at least maginawahan yung kanyang pakiramdam. At kung kaya niyang uminom, no, ng tubig, at least pwede natin siyang painumin ng konti na tubig. At basta siguraduhin lang gising yung pasyente at kaya niyang uminom. Bigay niyo yung tubig sa kanya at siya mismo yung iinom ng tubig. Pwede ko ba siyang yung punasan ng tubig sa mukha or pwede rin, no? Lalo na pag sa tingin natin na medyo mukhang nag-iinit na siya, na medyo mainit na yung pakiramdam niya kasi iniiwasan natin mapunta siya sa heat exhaustion, no? Pinaka-worst, heat stroke, no? So kung meron kayong bimbo, yung tuwalya, panyo, pwede natin siyang basain ng konti at punas-punasan, no? Para medyo ma-refresh naman yung pakiramdam ng pasyente. And then we have another one na i-demo din natin. Yan ay yung... Na-dehydrate. Na-dehydrate na. Naku, hindi nagbaon ng tubig. Uminom ka siguro kagabi. Minom to, nakita ko to kagabi. Ito yung madalas talaga na iniiwasan talaga natin, no? Lalo na yung tipong sa kasikatan ng araw. No? So nagpapawis na yung pasyente. So nauubusan na ng fluids sa katawan niya. And it just gets worse and worse. Diba sa una parang nahihilo ka lang, napapagod, nahihilo. Eventually yan, magdidilim na yung paningin mo, mas malaking problema Lalo ang delikado pa dyan, baka mawalan ka ng malay, magsuka ka. So, yun ang iniiwasan natin. So, kailangan lang talaga dito replacement of the fluids, no? Painumin yung pasyente, no? O kaya magbigay ng mga tinatawag natin mga malakas sa mga energy drink, mga sugar, high sugar intake. And salt. Alright. Para ma-replenish yung fluids and electrolytes sa katawan ng pasyente. So, pinakamaganda niyan, syempre kayo ay maghahanda. At maraming salamat, Jonathan Somsyo, National Field Representative for Safety Services ng Philippine Red Cross. At syempre sa lahat ng mga taga-Red Cross, mahaba po ang araw ninyo. Kaya good luck po sa inyo. Magbabalik ang unang hirit. Salamat sa aming sponsors, Ultra Mega Supermarket. Let's face it, no access talaga ang ana.